Ang tatlong huling mga mahal na araw ay tinaguriang banal na triduo ng paglalakbay ng ating Panginoon na nagsasabuhay ng kanyang mga huling gawa at sasalita. Ang banal na triduo ay nagsisimula sa dapit hapon ng Huwebes Santo at nagtatapos sa hating gabi ng Sabado de Gloria sa bihilya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ngunit paano nga ba itinatakda ang banal na triduo? Bakit ang Semana Santa ay walang itinakdang araw kung kailan ipinagdiriwang ito kagaya ng Pasko ng Pagsilang? Ayon sa tradisyon ng simbahan, si Jesus ay namatay at bumangon mula sa mga patay sa panahon ng tinatawag na Spring Equinox matapos ang ika-21 ng Marso, kung saan ang araw at gabi ay may pantay na oras at kapag ang buwan ay kabilugan. Sa makatuwid, itinatakda ng simbahan ang banal na triduo sa unang linggo ng kabilugan ng buwan sa panahon ng tagsibol. Tagsibol na nangangahulugan ng bagong buhay. Sa tradisyong Hebreo, sa panahong ito ay ginugunita ang unang linggo ng paglikha at ang panahon kung saan ang mga Israelitay nakalaya at nagkaroon ng bagong buhay matapos ang mahabang panahon ng pagkakaalipin sa Ehipto. Ito ang linggong ipinagdiriwang ang dakilang Paskwa ng mga Hudyo. Ito ang linggo ng paglikha at kaligtasan. Ang buhay at pagsamba ng mga Hudyo ay umiikot sa kaganapang ito. Sa tradisyong Kristiyano, ito ang panahon kung saan pumasok sa Jerusalem si Jesus, ang Kristo, ang tagapagligtas, upang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay. Para sa ating mga Kristiyano, ito ang linggo ng bagong paglikha at kaligtasan mula kay Kristo. Ang panahon ng bagong buhay, ang pagsasangayon ng kanyang matimyas at labis na pag-ibig sa sangkatauhan na kanyang ipinakita may 2,000 taon na ang nakakaraan. Huwebes Santo, simula ng banal na triduo. Tinagurian din ito sa Ingles na Maundy Thursday mula sa Latin na mandatum na nangangahulugang utos. Ang taguri sa araw na ito ay halaw sa yugto ng paghuhugas ni Jesus ng paa ng kanyang mga apostoles at siyang pinakapuso ng mensaheng ipinahahayag sa Ebanghelyo sa araw na ito. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Ang dakilang utos na ito ng Panginoon ay tampok sa paghuhugas ng paa at sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. May 4 na bahagi ang misa ng huling hapunan ng Panginoon. Ang pambungad na rito, ang liturhiya ng salita, ang liturhiya ng Eukaristiya at ang paglilipat ng banal na sakramento. Ang pambungad na rito ay sisimulan sa isang maringal na pag-awit ng sambayanan, kasabay ng pagpasok sa dambana ng mga kaparian. Sa pagkakataong ito, patutunugin ang mga kampana ng simbahan at aawitin ang Gloria sa huling pagkakataon bago ang ganap na katahimikan sa buong Santa Iglesia. May kasiyahan ang tema ng unang bahagi na ito ng pagdiriwang, sapagkat sa misang ito, ginugunita ang pagsilang ng 2 sa 7 sakramento ng simbahan. Una, ang pagkakatatag ni Jesus ng sakramento ng Eukaristiya, kung saan sa mga tanda ng sakramento ng tinapay at alak ay ipinagpapatuloy niya
Sa piling natin ang kanyang bago at walang hanggang tipan. At ikalawa, ang pagtatatag ni Jesus ng sakramento ng pagpapari, kung saan ang misyon at sakripisyo ni Kristo ay nagpapatuloy sa mga dahon ng panahon. Dagdag pa rito, ang banal na Eukaristiya ay ang alaala ng dakilang pag-ibig na kung saan minahal tayo ng Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Sa liturhiya ng salita, tampok sa pagbasa ang hapunang Pampaskwa ng mga Hudyo sa Lumang Tipan at ang pagtatatag ni Jesus ng Eukaristiya sa ikalawang pagbasa at Ebanghelyo mula sa Bagong Tipan. Sa mga pagbasang ito, matutunghayan ng mananampalataya ang kaugnayan ng dalawang kainan at ang iba't ibang aspeto ng Eukaristiya, mula sa paglingon sa nakaraan, sa pagtingin sa kasalukuyan, at ang pagtanaw sa hinaharap sa katapusan ng panahon. Ang mga pagbasa ay nagtuturo rin sa mga magiging kaganapan sa Biyernes Santo, ang pagpatay sa maamong kordero, kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ang paghuhugas ng mga paa ay isinasagawa sa pagdiriwang na ito. Isa itong makahulugang pagkilos kung saan ipinapakita ang mapagpakumbabang paglilingkod at pagmamahal sa isa't isa ayon sa atas ng Panginoon. Pag-ibig ang siyang binibigyan diin sa bahaging ito ng Eukaristiya, gaya ng sulat ni Apostol San Juan sa kanyang epistola. Kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Sa ganitong diwa, ang misa ng huling hapunan ay isang pagkakataon upang ipahayag ng mananampalataya ang kanyang paglilingkod at pag-ibig, pangangalaga at pagmamalasakit sa bawat isa sa pamamagitan ng pagdadala at pag-aalay ng anumang maihahandog para sa mga kapatid na nagdurusa at kapuspalad. Bagamat may komunyon, ang misang ito ay hindi magtatapos sa pagbabasbas ng pari kagaya ng nakaugalian. Sa halip, sa maringal na pagpoprosisyon ng Santissimo Sacramento patungo sa tinatawag na Altar of Repose at sa pagtatanod nito bilang pakikiramay sa Panginoon sa kanyang paghihirap ng kalooban sa halamanan ng Getsemani. Dito makikita ng mananampalataya ang ugnayan at pagiging isa ng mga pagdiriwang ng banal na triduo. Ng